Para naman po sa mga nanay na nangangailangan ng nangangalaga sa kalusugan ng kanilang mga supling, mahalaga rin po ang pangangalaga sa inyong sarili sa pamamagitan niya ng wastong pagkain. Importante ito para magkaroon ng sapat na supply ng gatas ang mga ina. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa mga hirap magpa-breastfeed sa kanilang baby, itong superfood para kay mami. Aros kaldong nilagyan ng malunggay, kamote at kalabasa, at itong miking may sinabawang gulay. Mura na, masustansya pa. Pero para siguradong sapat ang supply ng gatas ng ina, siguruhing hindi barado ang daluyan ng breast milk. Ang solusyon, lactation massage na tinuturo ng isang breastfeeding advocacy group sa mga nanay at tatay. Sa lactation massage, unti-unting tutunawin ang tumigas na gatas hanggang makadaloy ito ng maayos. Yung nipple, nagkakaroon na rin ng bara. Kaya yung baby, kapag dumedi siya dyan, konti yung nakukuha, kaya nagrereklamo. Dahil ang butas ng nipple is 20. Eh kung 3 lang yung lumalabas dyan. Natutulungan ko siya for the massage. So, tinuturo sa amin yung massage. Masakit siya since barado, pero nung nakita ko nag-flow yung milk, parang sumirit. Very fulfilling kasi meron pala. Batay sa tala ng National Demographic and Health Survey, 9 sa bawat 10 batang Pilipino, laki sa gatas ng ina. Gayunpaman, mas hirap daw ang mga inang nasa syudad na makahanap ng panahon para ma-breastfeed ang kanilang anak. Ayon sa International Labor Organization, dapat 14 na linggo ang maternity leave ng mga working mom. Pero sa Pilipinas, 60 araw o mahigit 8 linggo lang. Kaya naman kritikal na may lactation room ang bawat opisina para malayang makakapagkolekta ng gatas sa mga ina. Sa Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009, may 40 minutong laang oras para makapag-breastfeed o makapagkolekta ng gatas sa bawat 8 oras na pagtatrabaho. Meron kami nung lactation period, which is yung dito sa BSP, 90 minutes for every 8 hours of work. Yung nire-require ng law ay 40 minutes lang. We're given time naman para din mag-express. So yung mga nauuwi kong milk, yun pa rin ang nagiging milk ni baby. Yung pagkakaroon ng very supportive lactation policy ng Bangko Sentral, very helpful kasi siya. Pero di lahat ng ina nakakabalik agad sa trabaho pagkatapos manganak. Marami sa kanila, hirap makahanap ng trabaho. Kaya naman layunin ng grupong Arugaan na bigyang trabaho ang ilang kababaihan sa pamamagitan ng wet nursing o yung pagpapa-breastfeed sa ibang bata na di nila anak. Responsibilidad namin bilang wet nurse, syempre, andyan dyan yung pag-aalaga sa bata. Syempre, nabubusog siya, yun, naaalagaan namin sila ng maayos. 4,000 hanggang 5,000 pesos ang kita sa wet nursing kada buwan. Prinsipyo namin, we will not provide wet nursing service if you won't breastfeed. Because the purpose is to empower both women to breastfeed. Hindi birong responsibilidad ang pagpapasuso ng anak. Dito kasi nakukuha ng bata ang mga pangunahing nutrisyon sa kanyang paglaki. Kaya naman sa bahay man, opisina o pasyalan, dapat buo ang suporta sa mga ina. Against all odds during emergencies, during crisis stress, talagang ang breast milk, may hormones yan na nag-i-stimulate ng relaxation. That's why we call it love hormone. Na ang gatas ng ina ay puno ng antibodies. Tina Panganiban Perez, GMA News.